Hello everyone, this is your teacher Leo here in Thailand, and for today's video, nabubulol tayo guys, ay mag-unbox naman tayo ng Apple Pencil! Yay! So, ito nga guys, kabibili ko ngayong araw at excited akong gumamit, kaya kanina pa lang sa iStudio ko kasi Studio 7, sa Studio 7, doon ko pa lang binuksan ko na, hindi na ako nakapagpigil na gamitin dito sa iPad ko. Kaya ito nga palang iPad ko guys is Gen 10. So ginagamit ko siya pang turo, kinokonek ko lang siya sa TV. So silver. Nice. So ito nga, dito yung focus natin. So bubuksan na nga natin. Nabuksan ko na to, pero gusto kong buksan para may pakita sa inyo. Ang laman ng box ay mga papers na hindi binabasa, and ito na yung actual na laman ng box. And ito guys, kung paano siya i-charge ay hihilahin mo lang dito. USB-C siya. And kapag i-charge mo siya guys, gagamitin mo yung charger mo na USB-C to USB-C. So, i-connect mo nga siyang ganyan. Pag first time mo siyang gagamitin, kailangan mo siyang i-connect. At i-connect mo siya dito sa may charge, pag connect ka ng charger. So, Apple Pencil. So, makikita mo kung ilang percent ng battery. And pagkatapos nun guys, pwede mo na siyang tanggalin. Basta may battery pa siya. Pwede mo na siyang tanggalin at gamitin. So, kanina may video akong pinakita ko sa inyo, pero itry natin ngayong ipakita ko sa inyo guys. So, ito guys. Bali, ito pala ay ang compatible dito, yung USB-C, ay pwede siya sa mga newer model na ng iPad. So, ito yung Canva. So, ito yung ginagawa kong presentation guys. Mas madali kasi siyang gumawa kapag ito yung gamit, kasi ganyan mo lang siya. Point mo lang, pwede mo na siyang ma-resize. Ganyan. Pwede mo na siyang ma-resize. At madali ka lang makapili. So, kunwari dito sa may text elements. So, pwede ka lang mamili dyan. Ito yung mga ginamit ko kanina guys. Paggawa ng presentation. So, kung sa notes naman guys ay ito, may picture tayo dito. So for example, gawa tayo ng new notes. So pwede tayo dito sa options. Ito gusto kong gamitin blue. So magta-type tayo dito ng hello. Ayan. At pwede naman natin i-erase. Ayan. So, bago pa lang nga ito, kaya explore muna natin. Pero at least mas madali na siyang mag-percent. For example, dito sa may basta mas madali nang magturo. Ayan. So, ito yung mga files ko guys. Ayan, so ang downside lang nito guys ay kapag i-connect mo dito, may magnet pa naman siya dito. Ayan, so may magnet. So ibig sabihin hindi siya matatanggal pag kinonect mo dito. Kahit may case, hindi siya matatanggal. Since may, ayun o, diba, hindi siya mahuhulog. Pero since itong case ko kasi may lalagyan siya ng pencil dito ko na lang siya linalagay, mas safer. And itong Apple Pencil na ito guys ay
compatible siya sa iPad Air and Pro and Gen 10. Yung first generation, hindi na siya compatible sa mga upper model, kaya mga latest na iPad. Kaya ito yung pinili ko kasi in case man na mag-upgrade ako ng iPad, pwede ko siyang magamit sa iba pang iPad. Unlike yung mga yung Gen 1 na ganito, hindi mo na siya pwedeng magamit. Kaya USB-C. And yung Pencil Pro naman, hindi siya compatible sa Gen 10 na iPad. Kaya ito yung best option. Yan. So, yun lamang guys, and thank you for watching. Bye bye.